journalists from all over the world have started picking their spots in front of St. Peter's Basilica. This is in preparation for the conclave that begins Wednesday, May 7th. And on the ground is our very own News 5 correspondent, Mon Gualvez. Hi, Mon. With only 2 days before the conclave, what can you tell us? Hi, Pauline. I'm currently here outside the building where the Synod Hall is located. The Synod Hall is the place where the cardinals are doing their meetings and discussions days before the conclave in which a new pope will be elected. So nasa last leg na raw itong mga cardinals para mapag-usapan yung mga current concerns of the Catholic Church that may be helpful for the election of the new pope or the leadership of the new pope na malalaman natin in the coming days, no? So dito sa labas ng Synod Hall, lumalabas yung mga cardinal din, labas-pasok sila dito, lalo kaninang lunchtime at talagang nananatili silang mailap sa media, no? This is not their usual thing. Pero kailangan nilang gawin ito as they had their oath of secrecy in the past days bago sila nag-start nitong mga gatherings. Pero syempre yung mga members of the media here or the press are insisting na talaga makahingi, very persistent to ask for any updates from the cardinals. Pero yun nga, they're asking for prayers pa rin at saka hindi daw talaga nila pwedeng sabihin. Although the Vatican or the Holy See Press Office gives update naman kahit papano kung ano yung pinaka napag-uusapan sa mga gatherings na ginagawa ng mga cardinals dito sa area. Pauline. Well, yesterday, Mono, was actually the feast day at the Pontificio Colegio Filipino, and you were able to attend the Mass there with the 3 Filipino cardinals. Nakausap mo ba sila, Mon? Did they entertain the media and say how they're preparing for the conclave? Actually, it's very surprising to see the 3 cardinals, the 3 Filipino cardinals together days before the conclave, no? Sakto naman kasi talaga na yung celebration ng Pontificio Colegio Filipino, it's their 64th founding anniversary. Dumalo itong 3 Pilipinong kardinal na naninirahan or nag-i-stay dyan sa naturang institusyon. Kaya naman talagang sila ay napadalo. At dito sa misang ito talagang naging mailap din yung 3 Pilipinong kardinal. Bagamat nakausap natin kasama si Cheryl Cosim, si Cardinal Ambo David for a little while. Pero talagang more or less the 3 Filipino cardinals talagang chose na talagang umiwas muna sa public. In one incident, after the Mass, currently right after the Mass, talagang umexit na sila sa likod no, ng chapel na ang madalas kasing ginagawa ng mga pare at ng mga kardinal kapag ganito mga celebration, pupunta sa congregation para batiin, para makipag-usap. Pero yung 3, pinili nila na pumunta na sa likod ng chapel at umiwas muna sa media at saka sa mga tao. Tinanong natin, no, paliwanag naman ng rektor ng naturang koledyo or ng institution, ang sinasabi niya, kailangan doon kasi talagang manatili muna on a silent mode, ika nga niya, no, itong 3 Pilipinong kardinal bilang paghahanda sa kanilang pananalangin din at pagpasok nga sa Sistine Chapel para naman sa mangyayaring conclave. Pauline. Well, speaking of the conclave, Mon, sa Wednesday na nga yan, anong oras ba pwede nating asahan magsimula yan dyan sa Vatican? According to reports, 10 o'clock in the morning dito sa Vatican, which is 4 o'clock in the afternoon dyan sa Pilipinas, magsisimula yung misa sa St. Peter's Basilica na dadaluhan ng lahat ng mga kasama sa mga cardinals na boboto or mga cardinals electors nga dito sa mangyayaring conclave. In the afternoon, dito na mangyayari yung unang boto or pagboto ng mga kardinal sa mangyayaring conclave. Sa mga nakaraan, bihira no or malabong nagkakaroon kaagad ng Santo Papa sa unang pagboto pa lamang. Pero again, there's always a possibility at maaari naman itong mangyari. Pero in the coming days, dalawa na yung 2 beses na magkakaroon ng botohan yung mga cardinal electors, 1 in the morning and 1 in the afternoon. So starting on Wednesday, talagang nakaabang na halos lahat ng mga Katoliko dito sa may St. Peter's Square. Actually, right now, patuloy na dumarating yung mga tao dito sa St. Peter's Square. Sa ngayon, pinapapasok pa sa St. Peter's Basilica yung ilan, although mahigpit yung security, pero inaasahan na mas darami pa yung mga tao dito sa area, including the media, in which additional information lamang when we asked the Holy See Press Office kung gaano karami ba yung mga nag-apply ng accreditation for the said coverage. Ang sinasabi nila, more or less, nasa 4,000 na ang mga nag-apply ng mga media institutions all over the world at inaasahan pa rin dadami pa ito in the coming days as the conclave
malumalapit na. Pauline. Well, hopefully, Mon, sana makakuha ka ng magandang pwesto dyan sa tapat ng St. Peter's Basilica. But for now, thank you very much for that update. That was Mon Gualvez reporting to us live from the Vatican.